Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, ako po ang inyong kasama upang maghatid ng isang kwentong pupuno sa ating mga puso. Sabi nila, ang bawat bukang liwayway ay simbolo ng panibagong pag-asa. Ngunit paano kung ang anino ng kahapon ay sadyang napakahaba at pilit na hinahabol ang liwanag ng umaga? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Liwayway, isang babaeng sinubok ng panahon, ngunit pilit na bumabangon para sa kanyang pinakamamahal na yaman, ang kanyang mga anak. 10 taon. 10 taon ng pangungulila sa amoy ng maalat na hangin at sa tunog ng alon na humahalik sa dalampasigan. Para kay Liwayway Soliman, ang pagbabalik sa Baryo Amihan ay parang pag-uwi sa isang pamilyar na panaginip. Ito ang lugar kung saan siya unang nangako, unang umibig, at unang nasaktan. Ngunit ngayon, sa pagtayo niya sa harap ng kanyang munting kapihan, ang Pahinga Cafe, wala nang bahid ng pait sa kanyang puso. Tanging kapayapaan na lamang, idinampi niya ang kanyang palad sa bagong pinturang karatula. Pahinga, isang salita na sumasalamin sa lahat ng kanyang hinangad sa loob ng isang dekada. Isang lugar kung saan ang mga pusong pagod ay maaaring huminto, huminga, at magsimulang muli katulad niya. Ma, si Ate Sinag, inaaway na naman ako. Ang sigaw ng 7 taong gulang na si Bunso mula sa loob, sapat na para putulin ang sandali ng katahimikan ni Liwayway. Napangiti na lamang siya. Sa likod ng simpleng pangarap na ito ay may 5 makukulit na dahilan. Ang kambal niyang sina Silakbo at Sinag at ang 3 pa niyang anghel na sina Ben, Ana at Bunso. Mga batang inampon niya at itinuring na tunay na sarili. Sila ang kanyang lakas. Sila ang kanyang mundo. Pagpasok niya sa loob, sumalubong sa kanya ang isang matamis at magulong eksena. Si Sinag, ang kanyang tianang, ay nakikipaghabulan sa mga nakababatang kapatid paikot sa mga bagong mesa. Ang tanging tahimik sa sulok ay ang kakambal nitong si Silakbo o Akbo gaya ng tawag nila. Nakaupo ito, seryosong nagbabasa ng libro, tila walang pakialam sa ingay sa paligid. Sa kanilang dalawa, si Akbo ang mas nakuha ang kanyang mga mata. Malamig, malalim, at laging tila may itinatagong lungkot. Tama na yan mga anak. Baka may mabasag kayo. Saway niya na may halong lambing. Agad namang tumigil ang mga bata at lumapit sa kanya para yumakap. Ang ganda-ganda ng kafe natin, Mama, sabi ni Sinag. Ang mga matay nagniningning. For sure, dadagsain tayo ng customers. Sana nga anak, tugon ni Liwayway habang hinahaplos ang buhok nito. Ilang sandali pa, isang maginoong tinig ang pumukaw sa kanilang pansin mula sa pintuan. Mukhang hindi lang customer ang dadagsa sa inyo, kundi pati swerte. Nakatayo roon si Ginoong Lino Montes, ang may-ari ng lupang kinatitirikan ng kanyang kafe. Isang matangkad na lalaki na may ngiting laging tila nagdudulot ng kapanatagan. Sa halip na bulaklak, isang maliit na paso ng halaman na may usbong pa lamang na dahon ang dala nito. Ginoong Lino, nag-abala pa po kayo, nahihiyang sabi ni Liwayway. Lino na lang, at hindi ito abala. Sagot nito, iniabot ang halaman. Isang simbolo ng panibagong simula, bagay na bagay sa pangalan ng cafe ninyo at sa may-ari. Nag-init ang mga pisngi ni Liwayway sa narinig. Sa maikling panahon na nakilala niya si Lino, puro kabutihan ang ipinakita nito. Mayroong respeto at admirasyon sa mga mata nito na matagal na niyang hindi nakikita mula sa isang lalaki. Salamat, Lino. Napakabuti mo. Sinsero niyang sabi. Naging abala ang buong araw sa pagbubukas ng Pahinga Cafe. Maraming taga-baryo ang dumayo, tuwang-tuwa na may bago silang tambayan. Sa gitna ng pagiging abala, narinig ni Liwayway ang usapan ng 2 matandang customer sa isang mesa. Alam mo ba, Mare, ang apo ni Doña Esmeralda Ramos ay umuwi na raw dito sa amihan.
Ang pamilyang minsan ay halos pagmay-ari na ang buong baryo. Sabi ng isa, naku oo, kawawa naman daw. Nalugi raw ang lahat ng negosyo. Ang dating prinsipe, ngayon ay simple na lang daw na namumuhay. Dagdag ng kasama nito, Ramos. Sa pagkarinig ng apelidong yon, tila may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa likod ni Liwayway. Bigla siyang nanlamig. Napahigpit ang hawak niya sa basahan. Isang pangalan na 10 taon na niyang pilit na ibinabaon sa limot. Mabilis niyang iwinaksi ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi. Imposible. Isa lamang itong nagkataon. Matagal nang wala sa buhay niya ang anino ng pamilyang iyon. Nang sumapit ang gabi, pagod ngunit masaya si Liwayway. Matapos niyang patulugin ang mga anak, mag-isa niyang nilinis ang kafe. Ang bawat punas sa mesa at bawat walis sa sahig ay tila isang ritual. Isang pagpapatibay sa bagong buhay na pinili niya. Nang matapos, tumayo siya sa gitna ng munting kapihan, tahimik, payapa. Sa wakas, ito na yon. Ito na ang simula ng kanyang pahinga. Ngunit bigla, ang katahimikan ay binasag ng tunog ng isang makinang huminto sa tapat ng kafe. Isang tunog na hindi pamilyar sa kanilang baryo. Ang ugong ng isang mamahaling sasakyan. Kumunot ang noo ni Liwayway. Sino naman kaya ang bibisita ng ganoong kagabi? Dahan-dahan siyang sumilip sa salaming bintana. Mula sa isang itim na kotse, isang lalaking matangkad at pamilyar ang tindig ang bumaba. Nakatayo ito sa ilalim ng ilaw ng poste, ang muka'y bahagyang natatakpan ng dilim. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa pinto ng kafe. Bumilis ang tibok ng puso ni Liwayway. Bawat hakbang ng lalaki ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Nang tumama ang liwanag sa mukha nito, napahawak siya sa kanyang bibig. Ang mga matang iyon, ang panga, ang lahat ng sakit, pighati at alaala ay bumalik sa isang iglap. Hindi maaari. Nakatitig lamang ito sa kanya mula sa labas ng salamin na parabang isang multo mula sa nakaraan. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng gabi sa Baryo Amihan, binuksan ito ang kanyang bibig at binigkas ang isang pangalan na matagal nang hindi naririnig ni Liwayway mula sa kanya. Liway. Nabitawan ni Liwayway ang basahang hawak niya. Bumagsak ito sa sahig na walang tunog, ngunit sa kanyang pandinig, ang katahimikan ay nakabibingi. Ang lalaking nasa labas ng kanyang kafe ay hindi isang estranghero, hindi isang multo. Siya si Dante Ramos, ang ama ng kanyang kambal, ang unang lalaking minahal niya at ang unang lalaking dumurog sa kanyang puso. Ang mukha nito ay mas may guhit na ngayon. Ang mga matay may bahid ng pagod na hindi niya nakita noon. Ngunit ang tindig, ang paraan ng pagtitig, iyon pa rin ang Dante na kilala niya. Anong ginagawa mo dito? Sa wakas, lumabas din ang mga salita mula sa bibig ni Liwayway, ngunit hindi ito ang mahinahon at kontroladong boses na inaasahan niya. Ito ay isang pabulong na sigaw, puno ng gulat, takot at galit na pinaghalo-halo. Humakbang si Dante palapit sa salaming pinto. Ipinatong ang kanyang palad dito na tila ba nais siyang abutin. Liway, mag-usap tayo. Pakiusap. Ang pakiusap sa boses nito ay nagdulot ng pamilyar na kirot sa dibdib ni Liwayway. Ngunit ang kirot ay mabilis na napalitan ng pader ng yelo. Hindi na siya ang babaeng iyon. Hindi na siya ang Liwayway na madaling makuha sa matatamis na salita. Wala tayong dapat pag-usapan. Matigas niyang sagot. Pinulot niya ang basahan sa sahig, iwinaksi ang dumina. Para bang yun ang paraan niya para iwaksi ang presensya ni Dante. Umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako pinapakinggan. Pagpupumilit ni Dante, ang boses ay desperado. 10 taon, Liway. 10 taon kitang hinanap. Bawat araw, pinagsisisihan ko ang ginawa ko. Pagsisisi. Ang salitang iyon ang nagtulak sa kanya pabalik sa nakaraan. Bigla, wala na siya sa loob ng pahinga kafe.
Nasa harap siya ng isang maliit na dampa. 10 taon na ang nakalipas. Umuulan noon at ang bawat patak ay kasabay ng kanyang mga luha. Isang nakababatang liwayway, hawak ang tiyan na medyo umuumbok na, nakikiusap sa isang binatang Dante na balot ng mamahaling damit. Dante, huwag mong gawin to sa tin. Sa magiging anak natin, umiiyak niyang sabi, ngunit ang Dante sa kanyang harapan ay malamig. Walang emosyon. Hindi ko kayang talikuran ang pamilya ko, Liway. Hindi para sa'yo. Patawad. Iyon ang huling sinabi nito bago ito tumalikod at sumakay sa kotseng naghihintay. Iniwan siyang basang-basa sa ulan, mag-isa at durog na durog. Patawad? Napatawa si Liwayway ng mapakla, pabalik sa kasalukuyan. Ang tawang yon ay walang saya. Ang dali namang sabihin yan ngayon. Nasaan ka noong kailangan ka ng mga anak mo? Nasaan ka noong mag-isa akong nagpalaki sa kanila? Huwag mong gamitin sa akin ang salitang yan, Dante, dahil wala na itong halaga. Samantala, sa di kalayuan, sa likod ng isang malaking puno ng akasya, isang anino ang nakatago. Narinig ni Silakbo ang tunog ng kotse at naisip na baka si Lino Montes lang yon na may naiwan. Ngunit nang makita niya ang lalaking kausap ng kanyang ina, nanatili siya sa kanyang pinagtataguan. Pinakikiramdaman ang kakaibang tensyon. Hindi niya marinig ang lahat, ngunit sapat ang kanyang nakikita, ang galit sa mukha ng kanyang ina at ang pagmamakaawa sa mukha ng estranghero. Nang marinig niya ang sinabi ni Dante, "Ako ang ama ng mga anak mo," tila isang kidlat ang tumama sa kanyang batang puso. Napakuyom ang kanyang mga kamao. Ang lalaking ito ang dahilan ng mga gabing nakikita niyang umiiyak nang tahimik ang kanyang ina. Ito ang espasyong blangko sa lahat ng kanilang mga litrato. Sa loob ng kafe, wala nang lakas si Liwayway na makipagtalo. Pagod na siya. Ang buong araw ng saya at pag-asa ay tila binura ng isang iglap. Ang tanging gusto na lamang niya ay ang mawala si Dante sa kanyang paningin. "Umalis ka na, Dante. Pakiusap," sabi niya. Ang boses ay pagod na. "Huwag mo nang guluhin ang buhay namin. Nakahanap na kami ng kapayapaan dito. Huwag mo nang kunin yon sa amin." Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad palayo sa pinto. Isang senyales na tapos na ang usapan. "Liwayway!" Ang huling tawag ni Dante. Puno ng sakit. Ngunit hindi na lumingon si Liwayway. Pagdating sa pinto sa likod ng counter, mabilis siyang pumasok. Isinara ito ng malakas at isinandal ang kanyang likod. Doon, sa dilim ng maliit na pasilyo, tuluyan nang bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig, ang mga kamay ay nakatakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Ang tibok ng kanyang puso ay napakabilis na para bang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Bakit ngayon? Bakit kung kailan buo na ulit siya? Nang bumalik siya sa kanilang munting tirahan sa itaas ng kafe, nadatnan niyang tahimik na nakaupo si Silakbo sa sofa, naghihintay. Ang ibang mga bata ay mahimbing nang natutulog. Ang paraan ng pagtitig ni Akbo sa kanya ay iba. May talim, may tanong, may sakit. "Ma," sabi nito sa isang boses na pilit na pinatatatag. Lumapit si Liwayway. Umupo sa tabi nito at hinawakan ang kamay nito, malamig. "Anak, bakit gising ka pa?" Hindi sumagot si Silakbo. Sa halip, diretsahan itong tumingin sa kanyang mga mata, ang sarili nitong mga mata na refleksyon ng mga mata ni Dante. At mula sa bibig ng kanyang anak, lumabas ang tanong na kinatatakutan niyang marinig sa loob ng 10 taon. "Bakit siya bumalik, Ma? Para iwan ulit tayo?" Ang litrato ay kupas na, ngunit ang mga ngiti ay matingkad pa rin. Sa sala, nakapatong sa isang maliit na estante, ang paboritong litrato ni Silakbo, Akbo Soliman. Nakaupo si Mama sa isang duyan, karga-karga silang dalawa ni Sinag nung mga sanggol pa lamang sila. Masaya sila, kumpleto. Ngunit para kay Akbo, kasinungalingan ang lahat ng yon.
Dahil sa bawat larawan, sa bawat pagdiriwang, sa bawat alaala, laging may kulang. Laging may isang espasyong blangko na pilit tinatakpan ng mas malalapad na ngiti. Kagabi, ang espasyong blangko na yon ay nagkaroon ng pangalan at mukha. Dante. Ang tanong niya sa kanyang ina ay hindi sinagot ng diretso. Ang tanging nakuha niya ay mga yakap, mga pakiusap na huwag na muna itong pag-usapan at isang pangako na aayusin ni Mama ang lahat, ngunit hindi na siya bata. 10 taon na siyang naghihintay ng sagot. Ang pananahimik ni Mama ay parang isang pag-amin na may mali, isang lihim na napakabigat para bigkasin. At iyon ang mas masakit. Kinabukasan, dinala ni Akbo ang bigat na yon sa eskwelahan. Hindi siya nakikinig sa leksyon. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salita ng lalaking iyon. Ako ang ama mo. Isang pag-angkin na hindi niya alam kung dapat niyang tanggapin o isumpa. Hoy Soliman! Tawag ng isa niyang kaklasing si Marco habang naglalaro sila ng basketball sa ilalim ng tirik na araw. Bakit ang tahimik mo ngayon? Iniisip mo na naman siguro kung sinong isasama mo sa family day. Baka pwede mong hiramin ang tatay ko. Nagtawanan ng ibang mga bata. Karaniwan, hindi pinapansin ni Akbo ang mga ganitong tukso. Sanay na siya. Ngunit ngayon, ang mga salita ay parang gasolinang ibinuhos sa isang maliit na apoy sa loob ng kanyang dibdib. Manahimik ka, Marco. Malamig niyang sabi. Ang mga matay nakatutok sa bola. Bakit? Totoo naman, di ba? Wala kang ama. Pangaasar pa nito. Sa isang iglap, nawala ang bola sa paningin ni Akbo. Ang tanging nakikita na lamang niya ay ang mapangasar na mukha ni Marco. Binitawan niya ang bola, humakbang palapit, at ikinuyom ang kamao. Handa na siyang sumuntok. Handa na siyang ilabas ang lahat ng galit na kinikimkim niya. Silakbo! Marco, itigil niyo yan! Ang sigaw ng kanilang guro ang pumigil sa kanya. Hindi siya pinarusahan, ngunit ang tingin ng awa mula sa kanyang guro ay mas masahol pa sa anumang parusa. Umuwi siyang mag-isa. Dala-dala ang kahihiyan at ang nag-aalab pa ring galit. Pagdating niya sa may kanto malapit sa eskwelahan, isang pamilyar na itim na kotse ang nakaparada. Sa tabi nito, nakatayo ang lalaking dahilan ng lahat ng ito. Si Dante. Naghihintay. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Akbo ang isang uri ng pananabik at pagsisisi sa mukha ng lalaki. Ngunit para kay Akbo, huli na ang lahat. Anong karapatan nitong magpakita ngayon? Anong karapatan nitong tumingin sa kanya na para bang meron silang koneksyon? Nagpatuloy siya sa paglakad, mas binilisan, mas idiniin ang bawat hakbang sa lupa. Dinaanan niya si Dante na para bang isa lamang itong poste. Hangin na hindi niya kailangang pansinin. Narinig niya itong tinawag ang kanyang pangalan, ngunit hindi siya lumingon. Ang pagwawalang bahala, iyon na lamang ang tanging kapangyarihan niya laban dito. Pagdating niya malapit sa Pahinga Cafe, nakita niya si Lino Montes na nag-aayos ng ilang halaman sa labas. Nakita ni Lino ang namumulang muka at nakakuyom na kamao ni Akbo. Ngunit hindi ito nagtanong. Sa halip, kinuha nito ang isang lumang bola ng basketball na nakasandal sa pader. Mukhang kailangan mong maglabas ng sama ng loob, simpleng sabi ni Lino at ipinasa sa kanya ang bola. Walang salitang lumabas sa bibig ni Akbo. Sinalo niya ang bola at nagsimulang idribble ito ng malakas sa sementadong daan. Bawat talbog ng bola ay isang sigaw. Bawat paghagis niya sa ring na gawa sa lumang gulong ay isang suntok. Naglaro sila ni Lino. Hindi sila nag-usap. Tanging ang tunog lamang ng bola at ng kanilang mga hininga ang maririnig. At sa bawat pawis na tumutulo mula sa kanyang noo, unti-unting gumaan ang kanyang pakiramdam. Si Lino ay hindi nang husga, hindi nagtanong. Nagbigay lamang ito ng paraan para makahinga siya. Ngunit ang panandaliang ginhawa ay nawala nang pumasok siya sa loob ng bahay. Naabutan niya ang kanyang inang nag-aalala. Akbo, anak, saan ka galing?
Kanina pa kita hinahanap, sabi ni Liwayway. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ang pag-aalala na yon, sa pandinig ni Akbo, ay parang isang akusasyon. Naglakad-lakad lang. Nag-aalala ako. May nangyari ba sa eskwela? Kinausap ka ba? Niya? Ang salitang niya ay sapat na. Muling sumiklab ang galit sa kanyang dibdib. Bakit kailangang umikot ang mundo nila sa lalaking yon? Bakit ma? Ano kung kinausap niya ako? Ano kung bumalik na siya? Babalik na ba tayo sa dati? Magpapanggap na lang ba tayo na walang nangyari? Sunod-sunod niyang tanong. Ang boses ay tumataas na. Anak, hindi ganoon kadali. Iyon na nga ma, hindi madali. Pero bakit parang sa inyo, ang dali lang kalimutan ang lahat? 10 taon niya tayong iniwan. Tapos babalik siya at kailangan ko siyang maintindihan. Hindi ko siya maintindihan at lalong hindi ko kayo maintindihan. Tumalikod si Akbo at nagmamadaling pumasok sa kanyang kwarto. Isinara ang pinto ng malakas. Umupo siya sa dilim. Ang dibdib ay sumisikip. Pagod na siyang magalit. Pagod na siyang masaktan. Kung hindi kayang ibigay ng kanyang ina ang sagot na kailangan niya, hahanapin niya ito sa kanyang sariling paraan. Kumuha siya ng isang piraso ng papel at nagsulat. Ang kamay niya'y nanginginig. Nang matapos, maingat niyang inilapag ito sa ibabaw ng kanyang unan. Sumilip siya sa labas ng kwarto. Tahimik na. Dahan-dahan, binuksan niya ang bintana at sa ilalim ng takip ng gabi, tahimik siyang umalis. Dala ang isang maliit na bag at isang pusong puno ng mga tanong. Sa papel na naiwan, nakasulat ang mga salitang magiging dahilan ng pag-aalala ng kanyang ina. Hahanapin ko ang sagot na hindi niyo masabi sa akin. Ang piraso ng papel sa ibabaw ng unan ay parang isang sentensya. Maikli lang ang mga salita, ngunit ang bigat nito ay sapat na para gumuho ang buong mundo ni Liwayway Soliman. Hahanapin ko ang sagot na hindi niyo masabi sa akin. Akbo, ibanas niya sa hangin. Ang boses ay nanginginig. Paulit-ulit niyang binasa ang sulat. Umaasang sa susunod na basa niya ay mag-iiba ang nakasulat. Ngunit hindi. Nawawala ang kanyang anak, ang kanyang silakbo. At kasalanan niya ang lahat. Walang pag-aalinlangan. Pumuhos ang malamig na takot sa kanyang sistema. Mabilis siyang tumakbo palabas ng kwarto. Sinilip ang mahimbing na tulog ng 4 pa niyang anak bago kinuha ang isang payong at sumugod sa dilim ng gabi. Kasabay ng pagbuhos ng kanyang mga luha, ang biglaang pagbuhos ng malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa kanyang nararamdaman. Akbo, anak, sigaw niya. Ang boses ay sinasapawan ng dagundong ng kulog. Silakbo, nasaan ka? Tinakbo niya ang bawat sulok ng Baryo Amihan na pamilyar sa kanya. Ang palengke na sarado na, ang munting plaza, ang ilalim ng mga puno ng mangga kung saan minsan silang naglalaro. Ngunit wala. Walang silakbo. Bawat segundong lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang galit ng kanyang anak, ang sakit sa mga mata nito. Lahat ay bumabalik sa kanya. Habang tumatakbo sa gitna ng daan na halos wala nang makita, isang ilaw ng sasakyan ang tumama sa kanya. Isang pickup truck. Huminto ito sa kanyang tabi at mabilis na bumaba ang driver. Liwayway, anong nangyayari? Bakit ka nasa labas sa ganitong oras at lakas ng ulan? Tanong ni Lino Montes. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nang makita niya ang mukha ni Lino, tuluyan nang bumigay ang kanyang composure. Si Akbo. Si Silakbo. Nawawala siya. Humahagulgol niyang sabi. Walang tanong-tanong. Hinubad ni Lino ang kanyang suot na jacket at ipinatong sa nanginginig na balikat ni Liwayway. Sige, sumakay ka na. Hahanapin natin siya. Saan siya pwedeng magpunta? Habang pinapakalma ni Lino si Liwayway, isa pang sasakyan ang huminto sa likod nila. Ang itim na kotse.
Bumaba mula rito si Dante, ang muka'y gusot sa pag-aalala matapos makita ang eksena. Anong nangyari? Tanong niya, lumalapit sa kanila. Nang makita ni Liwayway si Dante, ang takot sa kanyang puso ay nahaluan ng galit. "Huwag kang lalapit!" Sigaw niya. "Kasalanan mo to. Kung hindi ka bumalik, hindi magkakaganito ang anak ko." Natigilan si Dante. Tinamaan sa sinabi ni Liwayway. Tumayo lamang siya roon. Basang-basa ng ulan. Mukhang kaawa-awa at walang magawa. "Liwayway, ngayon hindi oras para magsisihan." Mahinahong sabi ni Lino. Hinawakan siya sa braso. "Kailangan nating hanapin si Akbo. Hati tayo. Dante, hanapin mo siya sa bandang kanluran, malapit sa lumang simbahan. Ako naman sa silangan. Liwayway, sumama ka sa akin." Sumakay si Liwayway sa truck ni Lino. Iniwan si Dante na nakatayo sa gitna ng ulan. Habang nagmamaneho si Lino, tahimik lamang si Liwayway. Ang isip ay lumilipad. Ang presensya ni Lino ay nagbibigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Isang matibay na sandalan sa gitna ng unos. Samantalang ang pagdating ni Dante ay nagdala lamang ng gulo at sakit. Matapos ang halos isang oras na paghahanap, isang ideya ang pumasok sa isip ni Lino. "Ang pantalan," sabi niya. "Ang dulo ng pantalan. Doon ang lugar na pwedeng puntahan ng isang taong gustong mapag-isa." Mabilis nilang tinungo ang lugar. At doon nga, sa dulo ng mahabang pantalan, sa ilalim ng isang nag-iisang ilaw na kumikislap, nakaupo ang isang maliit na figura. Nakayakap ito sa kanyang mga tuhod, nakatanaw sa madilim at maalong dagat. Akbo! Dahan-dahang bumaba ng sasakyan si Liwayway, ngunit pinigilan siya ni Lino. "Ako na muna ang lalapit," pabulong nitong sabi. "Bigyan natin siya ng espasyo." Naglakad si Lino mag-isa sa kahabaan ng pantalan. Hindi niya tinawag ang pangalan ng bata. Umupo lamang siya sa tabi nito, kapwa nakatanaw sa dagat. Ilang minuto silang walang imik, tanging ang hangin at ulan lamang ang maririnig. "Maginaw," basag ni Lino sa katahimikan. Hindi sumagot si Akbo. "Alam mo, noong bata ako, dito rin ako tumatakbo kapag galit ako sa mundo." Pagpapatuloy ni Lino. "Akala ko kasi, kapag sinigawan ko ang dagat, lulunukin niya lahat ng problema ko." Tumingin sa kanya si Akbo sa unang pagkakataon. Pero hindi pala, sabi ni Lino sabay ngiti. "Nandyan pa rin sila pag uwi mo. Pero ang mahalaga, nakahinga ka, nailabas mo, at may naghihintay sa iyong umuwi." Sakto namang dumating si Dante, tumatakbo at basang-basa. Nakita niya ang eksena, si Liwayway na naghihintay sa malayo, at si Lino na kasama ang kanyang anak. Isang imahe ng pamilyang hindi siya kabilang. Dinala ni Lino pabalik si Akbo sa nag-aantay na ina. Walang salitaan. Isang mahigpit na yakap mula kay Liwayway ang sumalubong sa bata. Pag-uwi nila, inasikaso agad ni Liwayway ang anak. Binigyan ng tuyong damit at mainit na sabaw. Tahimik lamang si Lino na nakamasid sa isang sulok, masaya na ligtas ang mag-ina. Nang makita niyang medyo kalmado na ang lahat, tumango siya kay Liwayway. "Alis na ako," sabi niya. "Magpahinga na kayo." Nagpasalamat si Liwayway sa kanya sa pamamagitan ng isang tingin na puno ng utang na loob. Nang makalabas si Lino, hinarang siya ni Dante sa laba. "Salamat sa ginawa mo," sabi ni Dante. Ang boses ay mababa. "Wala yon," sagot ni Lino. Tinitigan ni Dante si Lino, ang mga matay puno ng pinaghalong inggit at desperasyon. "Mahal mo ba siya?" Hindi nagulat si Lino sa tanong. Tumingin siya sa bintana ng cafe kung saan naroon ang anino ni Liwayway. Ang mahalaga, ligtas sila. At may kapayapaan. Huwag mo sanang guluhin pa yon. Iyon lang ang sinabi niya bago siya tuluyang umalis. Nang papasok na si Liwayway sa kanilang silid, matapos masigurong tulog na si Akbo, ang boses ni Dante mula sa likuran niya ang pumigil sa kanya. Nakatayo ito sa may pintuan ng kafe, basang-basa pa rin. "Liwayway, sandali,"
Huminga siya ng malalim, pagod na sa lahat ng drama. Umuwi ka na, Dante. Gagawin ko, sabi nito. Ang boses ay seryoso at iba kaysa kanina. Pero bago iyan, may kailangan kang malaman sa tunay na dahilan kung bakit ako umalis. Nakatayo si Dante Ramos sa harap ni Liwayway. Ang tubig ulan ay tumutulo mula sa kanyang buhok, pababa sa kanyang mukha. Para siyang isang basang sisiw, malayo sa imahe ng mayaman at makapangyarihang lalaki na minsan niyang minahal. Ang hangin sa pagitan nila ay mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi at ng sakit na dala ng isang dekada. Papasukin mo muna ako, Liway. Kahit sandali lang. Pakiusap niya. Ang boses ay garalgal dahil sa lamig at sa bigat ng kanyang dibdib. Nag-alinlangan si Liwayway. Ang isang bahagi niya ay gustong isara ang pinto at tuluyan ng isara ang kabanatang ito ng kanyang buhay. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging laging nagtatanong ng bakit, ay nag-udyok sa kanya na pakinggan ito, kahit ngayon lang, para sa kanyang sariling kapayapaan. Walang imik, binuksan niya ng mas malaki ang pinto at sinenyasan itong pumasok. Hindi niya ito inalok ng upuan. Tumayo lamang sila sa gitna ng madilim na kafe. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na ilaw sa may counter. Huminga ng malalim si Dante, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Alam kong galit ka. May karapatan kang magalit. Pero ang hindi mo alam, ang pag-alis ko ay hindi dahil sa hindi kita mahal. Huwag mong sabihin yan, putol ni Liwayway. Ang boses ay malamig na parang yelo. Huwag mong dungisan ang salitang pag-ibig sa pamamagitan ng paggamit nito bilang dahilan. Totoo ang sinasabi ko, giit ni Dante. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo. Kaya ako umalis. Isang imahe ang biglang sumagi sa isip ni Dante. Isang alaala na pilit niyang kinakalimutan gabi-gabi. Nasa loob siya ng isang marangyang opisina. Sa harap niya, nakaupo ang kanyang ina, si Doña Esmeralda Ramos. Ang mukha ay kasing tigas ng marmol. Sa ibabaw ng mesa, nakakalat ang mga litrato. Mga litratong kuha sa patago. Siya at si Liwayway magkayakap sa dalampasigan. Isang litrato ng maliit na dampa kung saan nakatira ang pamilya ni Liwayway. Ano ito, Dante? Tanong ng kanyang ina. Ang boses ay walang emosyon, ngunit puno ng pagbabanta. Isang hamak na taga-baryo. Iyan ba ang ipapalit mo sa kinabukasan ng pamilyang ito? Mama, mahal ko siya. Sagot ng binatang si Dante. Nanginginig ang boses. Tumawa si Doña Esmeralda. Isang tawang nakakakilabot. Pag-ibig? Ang pag-ibig ay hindi nakakain. Hindi ito nagpapatakbo ng negosyo. Itinuro nito ang mga litrato ng pamilya ni Liwayway. Ang pamilya mo? Mga mangingisda lang, hindi ba? Isang maling desisyon mo lang, Dante, at sisiguraduhin kong hindi na sila makakapangisda pa. Hindi lang dito, kundi kahit saan. Maiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Ang banta ay malinaw. Hindi lang buhay niya ang nakataya, kundi pati ang buhay ng pamilya ng babaeng pinakamamahal niya, ang nanay ko. Bulong ni Dante, pabalik sa kasalukuyan. Si Mama ang may kagagawan ng lahat. Pinapili niya ako, Liway. Ang pamilya natin o ang kapakanan ng pamilya mo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liwayway. Ang sarili niyang mga mata ay nagsusumamo. Pinagbantaan niya ang buhay nila, ang kabuhayan nila. Anong gagawin ko? Bata pa ako noon, natakot ako. Akala ko, sa pag-alis ko, pinoprotektahan kita. Ang kwento ni Dante ay parang isang malaking bato na ibinagsak sa tahimik na lawa ng puso ni Liwayway. Ang galit na inipon niya sa loob ng 10 taon ay biglang nagkaroon ng lamat. Sa ilalim ng galit na yon, may sumibol na ibang emosyon, pagkalito at isang katiting na awa. Awa para sa binatang si Dante na nasukol at awa para sa kanilang dalawa na naging biktima ng isang malupit na pangyayari.
pero hindi sapat ang awa. Kahit na Dante, sabi niya, ang boses ay mas mahina na ngayon. Kahit na totoo pa yan, bakit hindi ka lumaban? Bakit hindi mo ako sinabihan? Bakit pinili mong iwan ako nang walang paliwanag? Dahil duwag ako, amin ni Dante. Ang mga salita ay puno ng pait. At iyon ang pinakamalaki kong pagsisisi. Tumulo ang mga luha sa mata ni Liwayway, hindi dahil sa pagkahabag, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. 10 taon ng kanyang buhay, ng buhay ng kanyang mga anak, ang nasayang dahil sa kaduwagan ng isang tao. Umuwi ka na, sabi niya ulit. Ngunit ngayon, wala nang galit. Tanging pagod na lamang. Alam ni Dante na yun na ang hangganan. Tumango siya. Bago siya tuluyang umalis, may huli siyang sinabi. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako, Liway. Ang gusto ko lang, malaman mo ang totoo. Naiwan si Liwayway na mag-isa sa dilim. Ang kwento ni Dante ay nag-iwan ng isang malaking katanungan sa kanyang isip. Nagbago ang lahat. Ang Dante na kinamuhian niya sa loob ng 1 dekada ay hindi pala isang simpleng kontrabida. Isa rin pala itong biktima. Kinabukasan, ang bigat ng revelasyon ay dala-dala pa rin niya. Napansin ito ni Lino nang dumaan ito sa cafe para kumustahin sila. Mukhang malalim ang iniisip mo, sabi ni Lino habang nag-aabot ng 1 tasa ng kape kay Liwayway. Marami lang nangyari. Tipid niyang sagot. Gusto mo bang lumabas mamayang gabi? Kahit kumain lang sa labas. Para makahinga ka naman. Alok ni Lino. Ang intensyon ay puro at malinis. Ngunit umiling si Liwayway. Huwag muna ngayon, Lino. Pasensya na. Kailangan ko lang ng panahon para mag-isip. Ang pagtanggi niyang iyon, kasama ng lungkot sa kanyang mga mata, ay hindi nakaligtas sa pansin ni Lino. Isang maliit na binhi ng pag-aalala at pag-aalinlangan ang naitanim sa puso nito. Nang hapong iyon, habang nag-aayos ng mga upuan si Liwayway, muli siyang napatingin sa kanyang mga anak na naglalaro. Napaisip siya, kung si Dante ay biktima rin, nararapat ba itong bigyan ng pangalawang pagkakataon? Hindi bilang kanyang asawa, kundi bilang isang ama sa kanyang mga anak? Posible pa bang mabuo ang isang pamilyang matagal ng wasak? Habang siya'y nalulunod sa kanyang mga iniisip, isang itim na kotse, mas makintab at mas marangya kaysa sa kotse ni Dante, ang huminto sa mismong tapat ng Pahinga Cafe. Ang pinto sa likod ay bumukas. Dahan-dahan, isang babaeng nakaeleganting bestida, may suot na perlas at may mga matang kasing lamig ng yelo ang bumaba. Bawat galaw nito ay may awtoridad at kapangyarihan. Kilala ni Liwayway ang babaeng iyon mula sa mga lumang litrato. Ang babae mula sa mga kwento ng takot ni Dante. Si Doña Esmeralda Ramos. Ang pagpasok ni Doña Esmeralda Ramos sa Pahinga Cafe ay parang pagpasok ng isang malamig na hangin sa isang mainit na silid. Biglang tumahimik ang iilang customer na naroon. Pati ang mga anak ni Liwayway na naglalaro sa isang sulok ay natigilan, nakaramdam ng bigat sa atmosfera. Hindi naglakad si Doña Esmeralda. Siya ay dumausdos. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos sa sementadong sahig ay may bigat at awtoridad. Ang kanyang mga mata ay matalim. Nilibot ang kabuuan ng munting kapihan na para bang sinusuri ang isang dumi na napadpad sa kanyang teritoryo. Kaya pala, sabi nito, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng pangungutya. Huminto ito sa gitna. Ang tingin ay nakapako kay Liwayway. Nag-abala pa ang anak kong hanapin ka sa Amerika. Narito ka lang pala at nagtatayo ng ganitong lugar. Pahinga Cafe. Pagtatama ni Liwayway, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Pinrotektahan niya ang kanyang sarili sa likod ng counter na para bang iyon ay isang pader laban sa lason na dala ng babae. Isang kaaya-ayang pangalan, sabi ng matanda, isang maliit at mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang tingin ay napunta sa 5 bata na ngayon ay nakatayo na sa likod ng kanilang ina. At mukhang
marami ka ng alaga. Ipinagpatuloy nito ang paglakad, nilapitan ang mga bata. Sila ba ang mga apo ko? Bago pa man makasagot si Liwayway, ang mga mata ng Donya ay napako kina Silakbo at Sinag. May pagkilala sa mga ito, ngunit ang tingin niya sa tatlo pa, sina Ben, Ana at Bunso, ay puno ng pagkamuhi. At itong tatlo, saan mo sila napulot? Mahilig ka na pala ngayong mamulot ng mga ligaw. Ang mga salita ay parang isang sampal. Mas masakit pa sa pisikal na pananakit. Nakita ni Liwayway ang takot sa mga mata ng kanyang mga anak na ampon. Agad na umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng mga anak ko, mariin niyang sabi. At kung wala kang magandang sasabihin, makakaalis ka na. Anak? Tumawa ng malakas si Doña Esmeralda. Huwag kang magpatawa, iha. At sino ka para paalisin ako? Ako ang may-ari ng lugar na ito. Isang lugar na nakatirik sa lupaing hindi sayo. Isang hamak na nangungupahan lamang. Ganti ng Donya. Sa gitna ng tensyon pumasok si Lino Montes. May dalang isang bayong ng mga bagong pitas na gulay. Natigilan siya nang makita ang komprontasyon. Agad niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Liwayway! Simula niya. At sino ka naman? Tanong ni Doña Esmeralda. Tiningnan si Lino mula ulo hanggang paa na may pagdudusta. Bago pa man makasagot si Liwayway, si Lino na ang humakbang papalapit. Magalang, ngunit may diin. Lino Montes po, may maitutulong po ba kami sa inyo, Ginang? Mukhang naliligaw po yata kayo. Ang baryo po namin ay para lang sa mga taong may mabuting puso. Ang banat ni Lino ay direktang patama. Nagbago ang kulay ng mukha ni Doña Esmeralda. At sino ka para sabihin sa akin yan? Ako po ang nagpapaupa kay Liwayway. Kalmadong sagot ni Lino. At responsibilidad kong protektahan ang kapayapaan ng mga nangungupahan sa akin. Inilagay niya ang kanyang sarili sa pagitan ni Liwayway at ng matanda, isang malinaw na harang. Ang eksena ay nagiging isang palabas na. Ang mga customer ay hindi na kumikilos, nanonood sa palitan ng matatalim na salita. Ma, itigil niyo na to. Isang pamilyar na boses ang pumunit sa tensyon. Si Dante. Patakbo siyang pumasok sa cafe, hingal na hingal. Ang mukha ay puno ng pagkataranta. Lumapit siya agad sa kanyang ina. Umalis na tayo dito, ma. Pakiusap. Pagmamakaawa niya, tiningnan siya ni Doña Esmeralda na para bang isa siyang malaking pagkadismaya. Dante, paano mo kinakausap ang ina mo at sa harap pa ng babaeng ito na sumira sa kinabukasan mo? Wala siyang sinira. Sigaw ni Dante, ang boses ay basag. Ang sigaw na yon ay hindi lang para sa kanyang ina, kundi para sa lahat ng naroroon, para kay Liwayway, para kay Lino. Walang-wala na siyang makukuha sa akin dahil wala na akong maibibigay. Napatingin ang lahat kay Dante. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ang kanyang dibdib ay umaalon. Ano bang pinagsasabi mo? Tanong ng kanyang ina. Naguguluhan. Humarap si Dante sa lahat. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa bigat ng katotohanang matagal na niyang itinatago. Ang kanyang boses ay humina, ngunit umalingaw-ngaw ito sa buong kapihan na parang isang kulog. Ang totoo, matagal nang bangkarota ang pamilya Ramos, ang lahat ng kayamanan, ang mga negosyo, ang mga lupain. Wala na. Matagal nang wala. Bumalik ako dito na walang-wala. 100% talunan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa pahinga kafe. Napatingin si Liwayway kay Dante, hindi makapaniwala. Ang lalaking dahilan ng kanyang pagdurusa dahil sa yaman at kapangyarihan ay wala na palang kahit ano. Napatingin siya kay Doña Esmeralda. Ang postura nitong matikas ay biglang nanghina. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng pamumutla dahil sa kahihiyan. Ang reyna ay biglang hinubaran ng korona sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Si Lino
ay ganoon din. Bakas ang pagkagulat sa kanyang mukha. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang balanse ng kapangyarihan ay gumuho. Ngunit sa halip na matalo, isang bagay na nakakatakot ang lumitaw sa mukha ni Doña Esmeralda. Ang kahihiyan ay napalitan ng isang mapanganib na ngiti. Isang tawa, isang tuyo at mapaklang tawa ang kumawala sa kanyang bibig. "Tapos na?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at kabaliwan. Tumingin siya kay Liwayway, pagkatapos ay kay Lino, na para bang may nakita siyang bagong laruan. "Akala niyo tapos na?" ulit niya, ang mga matay nag-aapoy. "Nagsisimula pa lang ang lahat. Maaring wala na sa akin ang pera, pero meron pa akong alas." Tumalikod siya at naglakad palabas ng kafe nang may bagong postura. Hindi na postura ng reyna, kundi ng isang ahas na handang manuklaw. Ang kanyang huling salita ay naiwang nakabitin sa hangin. Isang masamang pangitain na nagbabanta ng mas malaking unos na paparating. Nang makaalis si Doña Esmeralda, ang bigat na iniwan niya sa loob ng pahinga kape ay halos pisikal na nararamdaman. Ang mga customer ay isa-isang umalis, nag-iiwan ng mga bayad sa mesa, tila nahihiyang maging bahagi pa ng isang pribadong drama. Naiwan sa loob si Liwayway ang 5 bata, si Lino at si Dante. Bawat isa ay nagpoproseso sa bombang sumabog sa kanilang harapan. Si Dante ang unang kumilos. Lumapit siya kay Liwayway, ang muka'y puno ng kahihiyan. "Liway, patawarin mo ang nanay ko. Patawarin mo ako." Ngunit hindi makasagot si Liwayway. Ang isip niya ay blangko. Ang katotohanang bangkarota na pala ang mga Ramos ay napakalaki para lunukin. 10 taon ng kanyang buhay, ang buong naratibo ng kanyang sakit ay nakasentro sa ideyang iniwan siya para sa pera. Ngayong wala na ang perang yon, ano pa ang natira? Isang kwentong walang saysay, isang sakripisyong walang kabuluhan? "Ayos ka lang ba?" tanong ni Lino. Ang boses ay malumanay. Hinawakan siya nito ng bahagya sa siko. Ang simpleng pagdampi na yon ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Tumingin siya kay Lino, pagkatapos ay kay Dante. 2 lalaki. Ang isa ay ang multo ng kanyang masakit na nakaraan. Ang isa naman ay ang pangako ng isang mapayapang hinaharap. Ngunit ngayon, ang lahat ay magulo. Bago pa man siya makapagsalita, ang demonyo ay muling nagbalik. Pumasok ulit si Doña Esmeralda, ngunit ngayon, mag-isa na lamang siya. Ang kanyang postura ay mas kalmado, mas kalkulado, mas mapanganib. Hindi niya pinansin ang anak. Dumiretso siya kay Liwayway. "May nakalimutan lang akong sabihin sa'yo, iha." Sabi niya. Ang boses ay parang isang bulong na may lason. Hinawakan niya ang kamay ni Liwayway. Ang paghawak ay malamig. "Nakikita ko ang paraan ng pagtingin sa'yo ng Ginoong Montes na ito." Napatingin si Liwayway kay Lino na nakakunot ang noo sa ginagawa ng matanda. Mukha siyang mabait, hindi ba? Pagpapatuloy ni Doña Esmeralda, ang mga matay hindi bumibitiw kay Liwayway. "Isang tagapagligtas, isang prinsipe sa kabayo. Ngunit nagtanong ka na ba kung bakit siya napakabait sa'yo?" "Itigil niyo na yan, ginang," mariing sabi ni Lino. Ngunit hindi siya pinansin ng matanda. "Ang isang basahan ay mananatiling basahan, Liwayway, kahit bihisan mo pa ng ginto. At ang awa ay hindi kailanman magiging pag-ibig." Ang mga salita ay tumagos ng diretso sa puso ni Liwayway na para bang isang patalim na may yelo. Awa. Iyon ang pinakamalaking takot niya. Ang takot na ang kabaitang ipinapakita sa kanya ng mga tao ay hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa kung ano ang sinapit niya. Alam mo ba, dagdag pa ng Donya, ang huling patak ng kamandag, na ang pamilya Montes ay matagal nang may alam sa kalagayan ng pamilya namin. Maliit lang ang mundo ng mga negosyante. Ang pagbagsak namin ay hindi sekreto sa kanilang level. Natigilan si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki.
Dahan-dahang lumingon kay Lino, naghahanap ng pagtanggi. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Lino ay hindi pagtanggi, kundi pagkagulat at pagkalito. Hindi nito itinanggi dahil totoo. Para kay Liwayway, ang katahimikan ni Lino ay isang pag-amin. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Binuo ng lason ni Doña Esmeralda, ang kabaitan ni Lino, ang pagtulong nito, ang pag-aalok nito ng mas mababang upa. Lahat ba ay dahil sa awa? Dahil alam nitong wala na siyang babalikan? Na siya ay isang pobreng ina na may 5 anak na iniwan ng isang bangkarotang heredero? Ang pag-asa na unti-unti niyang itinayo sa kanyang puso ay gumuho sa isang iglap. Ang tiwalang sinimulan niyang ibigay ay naging abo. Tama na, sabi niya. Ang boses ay walang buhay. Binitawan niya ang pagkakahawak ng matanda at umatras. Tama na. Tumingin siya kay Dante, ang muka'y puno ng pagod. Umalis ka na. Kayo ng nanay mo. Pagkatapos, tumingin siya kay Lino at ito ang pinakamasakit sa lahat. Ang tingin niya ay puno ng pagkadismaya. Isang tingin na nagsasabing, pati ba naman ikaw? Liwayway, magpapaliwanag ako, sabi ni Lino. Humahakbang palapit. Huwag na. Putol niya. Itinaas ang isang kamay. Naiintindihan ko na ang lahat. Umatras siya, palayo sa kanilang dalawa. Palayo sa lahat. Gusto kong mapag-isa. Umalis na kayong lahat. Pakiusap. Ang pakiusap ay isang utos. Walang nagawa si Dante kundi hilahin palabas ang kanyang ina na may ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Si Lino ay nanatiling nakatayo. Gustong magpaliwanag, ngunit alam niyang anumang sabihin niya ngayon ay hindi papakinggan. Sa huli, umalis na rin siya. Dala ang bigat ng isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Naiwan si Liwayway kasama ang kanyang mga anak. Sa gitna ng magulong kafe, inutusan niya ang mga bata na umakyat na muna sa itaas. Nang mag-isa na lamang siya, pinatay niya ang lahat ng ilaw. Sa dilim, dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, sa mismong gitna ng lugar na dapat sana ay simbolo ng kanyang bagong simula. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, walang luhang lumabas, tanging isang pakiramdam ng kawalan. Pakiramdam na siya ay mag-isa sa buong mundo. Pinagkanulo ng nakaraan at ngayon, pinagkanulo rin ng kasalukuyan. Wala ng pag-asa, wala ng pahinga. Sa gitna ng kadiliman, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na ginawa dahil sa takot. Tumayo siya, ang mga matay determinado. Aalis siya. Aalis ulit sila. Tatakasan niya ang Baryo Amihan. Tatakasan niya si Dante. Tatakasan niya si Lino. Tatakasan niya ang lahat ng sakit dahil iyon lang ang tanging paraan na alam niya para protektahan ang kanyang puso at ang puso ng kanyang mga anak. Nagsimula siyang mag-impake ng kanilang mga gamit. Bawat damit na tinutupi ay isang hakbang palayo sa lahat ng gulo. Ang mga damit ay nakatupi na. Ang mga maleta ay halos puno na. Sa maliit na silid sa itaas ng Pahinga Cafe, si Liwayway Soliman ay gumagalaw na parang isang anino. Ang bawat kilos ay mekanikal at walang buhay. Ang desisyon ay buo na sa kanyang isipan. Aalis sila sa pagbubukang Liwayway. Babalik sila sa Amerika o kahit saan, basta malayo sa Baryo Amihan, malayo sa lahat ng kasinungalingan. Ma, ano pong ginagawa ninyo? Ang inosenteng tanong ay mula kay Sinag. Nakatayo ito sa may pintuan kasama ang 3 pa nilang kapatid. Si Akbo ay nasa likuran nila, tahimik na nakamasid. Ang muka'y hindi mabasa. Huminga ng malalim si Liwayway bago humarap sa kanila. Pilit nang ngumiti. Nagliligpit lang si Mama. Anak, aalis tayo. Magbabakasyon tayo ulit. Bakasyon? Tanong ni Ben, ang isa sa mga batang inampon niya. Pero Ma, kararating lang po natin. At saka, paano na po ang Pahinga Cafe? Ang mga kaibigan po namin sa school. Huwag kayong mag-alala. Sabi ni Liwayway, ang boses ay pilit na pinatatag.
Makakahanap tayo ng bagong kafe, makakahanap kayo ng mga bagong kaibigan, pero ang mga bata ay hindi tanga. Nakikita nila ang lungkot sa mga mata ng kanilang ina, ang panginginig ng kanyang mga kamay habang nagtutupi ng damit. Alam nilang hindi ito bakasyon, ito ay pagtakas. Ayoko pong umalis, sabi ni Ana. Ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Gusto ko po dito. Ako rin po. Segunda ni Bunso. Niyakap ang binti ng kanyang ina. Dito na lang po tayo, Mama. Ang pagtutol ng mga bata ay parang maliliit na tinik sa puso ni Liwayway. Mga anak, hindi nyo naiintindihan. Mas mabuti to para sa atin. Para maging payapa ulit ang buhay natin. Payapa? Ang salitang iyon ay nagmula kay Silakbo. Humakbang ito papalapit. Ang mga matay nakatitig ng diretso sa kanya. Wala nang galit sa mga matang yon. Tanging isang uri ng pag-unawa na hindi niya inaasahan. Ma, tumakbo na po tayo noon. At ano pong nangyari? Hinabol pa rin tayo ng nakaraan, sabi ni Akbo. Ang boses ay matatag. Noong isang gabi, tumakbo rin po ako. Akala ko, mahahanap ko ang sagot. Pero ang sagot pala, wala sa malayo. Nandito lang. Lumingon si Akbo sa kanyang mga kapatid pagkatapos ay muling tumingin sa ina. Ang sagot ay tayo, Ma. Tayo. Ayoko na pong tumakbo. Gusto ko pong harapin kung ano man ang nandito kasi magkakasama tayo. Ang mga salita ng kanyang anak ay tumama kay Liwayway ng mas malakas pa kaysa sa lahat ng masasakit na salitang narinig niya buong araw. Ang batang minsan ay nagpakita ng galit at paghihimagsik, ay siya pa ngayong nagtuturo sa kanya ng leksyon tungkol sa katapangan. Biglang lumapit si Sinag at niyakap siya. Sumunod ang 3 pa. Isang mahigpit na yakap ng 5 bata. 5 maliliit na angkla na pumipigil sa kanya na maanod sa dagat ng kanyang kalungkutan. Dito tayo, Ma, bulong ni Akbo. Hindi na tayo aalis. Sa gitna ng yakap ng kanyang mga anak, tuluyan nang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ngunit ang mga luhang ito ay iba na. Hindi na ito luha ng pagkadismaya o pagkatalo. Ito ay luha ng pagkaunawa, ng pagmamahal, na pagtanto niya na ang tunay niyang pahinga ay hindi isang lugar. Ito ay ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Habang umiiyak, isang katok sa pinto sa ibaba ang narinig nila. Maingat na sumilip si Akbo sa bintana. Si Kuya Lino po, Ma. Sabihin mo wala ako. Mabilis niyang sabi, ngunit umiling si Akbo. May iniabot lang po siyang sulat sa akin. Tapos umalis na rin po agad. Iniabot ni Akbo ang isang puting sobre sa kanyang ina. Nag-alinlangan si Liwayway, ngunit sa huli ay kinuha rin niya ito. Dahan-dahan niyang binuksan. Hindi ito mahaba. Ang sulat kamay ni Lino ay simple at klaro. Liwayway, hindi ako magpapaliwanag. Hindi sa sulat. Hindi ako hihingi ng tawad dahil wala akong kasalanan sa'yo. Ang tanging sasabihin ko lang ay ito. Ang nakita mo sa mga mata ko, ang naramdaman mo sa mga kilos ko, lahat ng yon ay totoo. Hindi awa ang tawag doon. Ang tawag doon ay paghanga, paggalang. At kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, marahil ay higit pa roon. Hindi kita pipilitin. Maghihintay ako. Nandito lang ako sa labas, hindi para manggulo, kundi para masigurong walang ibang manggugulo sa kapayapaan ninyo. Lino. Pagkatapos basahin ang sulat, napatingin si Liwayway sa bintana. Sa kabilang kalsada, sa ilalim ng isang puno, nakaparada ang pickup truck ni Lino. Hindi ito nakatingin sa kanilang bahay. Nakatanaw ito sa madilim na daan na para bang isang bantay, isang tahimik na tagaprotekta, isang ngiti, isang maliit, pagod, ngunit tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Liwayway. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay hindi pa tuluyang gumuho. Ngunit dahil sa kanyang mga anak at sa simpleng sulat na ito, isang siwang ang nabuksan. Isang siwang kung saan maaaring pumasok ang liwanag.
Inilapag niya ang sulat. Tiningnan niya ang mga maletang nakabukas. Dahan-dahan, kumuha siya ng isang damit at ibinalik ito sa aparador. "Tulungan niyo akong magligpit ulit, mga anak," sabi niya. Ang boses ay mas matatag na. "Hindi na tayo aalis. Dito ang bahay natin." Huminga siya ng malalim. Ang dibdib ay mas gumaan. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad papunta sa pinto. Handa na siyang buksan ito. Handa na siyang harapin ang umaga. Handa na siyang harapin ang lahat. Kinabukasan ang araw ay sumikat ng may kakaibang liwanag sa Baryo Amihan. Para kay Liwayway Soliman, ito ang liwanag ng kalinawan. Wala na ang bigat sa kanyang dibdib. Napalitan ito ng isang matatag na determinasyon. Ang gabi ng pagdududa ay tapos na. Ngayon ang araw ng pagharap. Ang una niyang ginawa ay tawagan si Dante. Nagkasundo silang magkita sa dalampasigan, ang lugar kung saan nagsimula, at dapat ding magtapos ang lahat. Kasama ni Dante ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, na halatang napilitan lamang sumama. Ang mukha ng matanda ay may bahid pa rin ng kahapong kahihiyan. "Ano na naman ito, Liwayway? Isang panibagong drama?" Bungad agad ng Donya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natinag si Liwayway. Tiningnan niya ang matanda ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay kalmado ngunit hindi nagpapatalo. "Hindi po ito drama, Ginang. Ito po ay pagtatapos," mahinahon niyang sabi. 10 taon akong nabuhay sa takot dahil sa inyo. Akala ko, hawak ninyo ang mundo. Akala ko, makapangyarihan kayo. Pero kahapon, ipinakita ninyo sa akin kung sino talaga kayo. Isang babaeng takot ding mawalan, katulad ng lahat." Natigilan si Doña Esmeralda. "Ang kapangyarihan ninyo ay nakasalalay sa pera na matagal nang wala. At ang takot na itinanim ninyo sa akin ay matagal ko nang pinatay." Pagpapatuloy ni Liwayway, "Wala na kayong kontrol sa akin, sa buhay ko, at sa buhay ng mga anak ko. Tapos na po ang panahon ng takot ko sa inyo." Ang bawat salita ni Liwayway ay tumama ng may bigat at katotohanan. Sa unang pagkakataon, walang naisagot si Doña Esmeralda. Napayuko na lamang ito, talunan. Pagkatapos ay ibinaling ni Liwayway ang kanyang pansin kay Dante, na tahimik lamang na nakikinig. Ang kanyang tingin ay lumambot. Wala na ang galit. Wala na ang sama ng loob. "Dante," simula niya, "naniwala ako sa kwento mo. Hindi dahil sa gusto kong balikan ang nakaraan, kundi dahil kailangan kong maintindihan. Para sa sarili ko at para sa anak natin." Huminga siya ng malalim. Ang hangin mula sa dagat ay tila nagbibigay sa kanya ng lakas. "Pinapatawad kita, Dante." Nakita niya ang gulat at pag-asa sa mga mata ni Dante, ngunit mabilis niyang idinugtong. "Pinapatawad kita, hindi para sa'yo, kundi para sa akin, para sa kapayapaan ko, para mailibing ko na ng tuluyan ang sakit, para makalaya na ako." Ang pag-asa sa mukha ni Dante ay dahan-dahang naglaho, napalitan ng isang malungkot na pagtanggap. "Karapatan ni Silakbo na magkaroon ng ama," sabi pa ni Liwayway. "Pero ang relasyon ninyong dalawa, kayo ang kailangang bumuo. Hindi ako magiging tulay at lalong hindi ako magiging hadlang. Pero ang sa ating dalawa, matagal nang tapos." Tumango si Dante. May luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa wakas, ang katotohanang matagal na niyang tinatakasan ay nasa harap na niya. "Naiintindihan ko," anas niya. "Salamat, Liway. Salamat sa lahat." Umalis si Dante kasama ang kanyang ina. Nag-iwan ng isang espasyo sa dalampasigan na dati puno ng tensyon. Naiwan si Liwayway, nakatanaw sa payapang dagat. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng isang malaking tinik na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. Malaya na siya. Ang huli niyang pinuntahan ay ang Pahinga Cafe. Naabutan niya si Lino sa labas. Nag-aalangang pumasok. Nakita nito ang pagdating niya at agad na tumayo ng tuwid. Nilapitan siya ni Liwayway. Ang puso niya'y kalmado. Walang pag-aalinlangan.
Lino, sabi niya. Liwayway, sagot nito, naghihintay. Totoo ba? Tanong niya. Na matagal mo nang alam ang tungkol sa mga ramos? Hindi nagsinungaling si Lino. Tumango ito. Oo, narinig ko sa mga kakilala. Pero nanahimik ako dahil hindi ko gustong pangunahan ka. Ang nakaraan mo ay sayo, Liwayway. Wala akong karapatang makialam doon. Ang kabaitan mo, ang lahat ng tulong mo, hindi ba dahil sa awa? Umiling si Lino. At sa pagkakataong ito, humakbang siya palapit. Hindi. Noong una kitang makita, ang nakita ko ay isang babaeng matapang. Isang inang gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Isang taong bumabangon mula sa anumang pagsubok. Paanong magiging awa yon? Ang tawag doon ay paghanga. Tinitigan ni Liwayway ang mga mata ni Lino at doon wala siyang nakitang kahit anong bahid ng kasinungalingan. Tanging sinseridad, tanging respeto, tanging pagmamahal. Ngumiti si Liwayway, isang ngiting na ngayon lang ulit nakita ni Lino. Isang nangiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Pasensya na kung pinagdudahan kita, sabi niya. Walang problema. Naiintindihan ko, sagot ni Lino. Maraming salamat sa paghihintay, dagdag pa ni Liwayway, at sa hindi pagsuko sa akin. Nagkatinginan sila, at sa katahimikan na yon, lahat ng kailangan nilang malaman ay nasabi na. Huminga ng malalim si Liwayway. Ito na ang huling hakbang, ang pagtalon tungo sa panibagong simula. Handa na akong buksan ulit ang puso ko. Bulong niya, sapat lang para marinig ni Lino. Ang nangiti sa mukha ni Lino ay parang pagsikat ng araw. Dahan-dahan, iniangat nito ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Liwayway. Isang haplos na puno ng pangako, ng pag-aalaga at ng isang hinaharap na payapa. Sa di kalayuan, sa may pantalan, pinuntahan ni Dante ang nag-iisang sisilakbo. Hindi ito nagsalita ng mga malalaking pangako o humingi ng tawad. Umupo lamang ito sa tabi ng bata, kapwa nakatanaw sa dagat. Hindi ko na mababago ang nakaraan, sabi ni Dante. Ang boses ay mahina. At hindi ko hinihiling na tawagin mo akong papa. Tumingin siya sa kanyang anak. Pero, pwede ba tayong magsimula? Bilang magkaibigan? Hindi sumagot si Silakbo. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi na malamig ang kanyang mga mata. Hindi na ito umiwas ng tingin. Isang maliit, halos hindi mapansing tango ang kanyang naging tugon. At para kay Dante, iyon ay sapat na. Iyon na ang simula ng lahat. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating tensyon sa hangin ng Baryo Amihan ay napalitan na ng pamilyar na amoy ng bagong lutong kape at ng halimuyak ng dagat. Ang Pahinga Cafe ay hindi na lamang isang negosyo. Ito ay naging puso ng munting komunidad. Araw-araw, ito'y puno ng tawanan, ng mga kwentuhan, at ng ingay ng 5 masasayang bata na malayang naglalaro. Mula sa counter, pinapanood ni Liwayway Soliman ang lahat ng may ngiti sa labi. Ang kapayapaang dati pangarap na lamang ay abot kamay na niya ngayon. Ang bawat sulok ng kafe ay testimonya ng kanyang pagbangon. Tumingin siya sa labas, sa may dalampasigan. Doon, nakita niya ang isang eksenang kailanmay, hindi niya inakalang masisilayan. Magkatabi si Dante at ang kanilang anak na si Silakbo. Magkasama nilang nililiha at kinukumpuni ang isang maliit na bangkang kahoy. Bihira silang mag-usap. Ang kanilang komunikasyon ay nasa kilos, sa pag-abot ng martilyo, sa sabay na pagbuhat ng isang tabla. Ngunit sa katahimikan na yon, may nabubuong koneksyon. Isang marupok, ngunit tunay na ugnayan sa pagitan ng isang amang nagsisisi at isang anak na natututong magpatawad. Hindi na kumikirot ang puso ni Liwayway habang pinapanood sila. Sa halip, isang mainit na pakiramdam ng kapanatagan ang bumalot sa kanya. Ang pagpapatawad na ibinigay niya ay hindi lamang nagpalaya sa kanyang sarili, kundi nagbigay daan din para sa isang bagong simula
para sa dalawang taong mahalaga sa kanya. Malayo na naman ang nararating ng isip mo. Ang malambing na boses ni Lino Montes ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Nakatayo ito sa kanyang tabi, may dalang dalawang tasa ng mainit na tsokolate. Ang presensya ni Lino ay naging isang konstante sa kanyang buhay, isang matatag na bato na laging nariyan. Iniisip ko lang kung gaano nakalaki ang ipinagbago ng lahat. Sagot ni Liwayway, tinanggap ang tasa. Dahil sa'yo yon, sabi ni Lino. Dahil sa katapangan mo. Sa mga nagdaang buwan, ang relasyon nila ay namukadkad ng walang pagmamadali. Itinayo nila ito sa pundasyon ng respeto, tiwala, at ng simpleng kasiyahan sa pagsasama sa isa't isa. Si Lino ay naging hindi lang partner para kay Liwayway. Naging isa siyang Tito Lino na nagtuturong magbisikleta kina Ben at Bunso. Isang kasabwat ni Sinag sa pag-aalaga ng mga halaman at isang kaibigan ni Akbo na laging handang makinig. Sa sandaling iyon, medyo humupa na ang mga customer. Tanging sila na lamang at ang mga batang naglalaro sa isang sulok. Hinawakan ni Lino ang kamay ni Liwayway. Liway, sabi niya, ang boses ay seryoso ngunit puno ng init. Noong una tayong magkita, ang dinala ko sa iyo ay isang halaman na may usbong pa lang, isang simbolo ng bagong simula. Tumingin si Liwayway sa nasabing halaman na ngayon ay malago na at nakadisplay sa may bintana. Ngayon, pagpapatuloy ni Lino, may kinuha mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may isang maliit at kumikinang na bato. Gusto kong mag-alok ng isang bagay na hindi lang simula, kundi isang panghabang buhay. Napahawak si Liwayway sa kanyang bibig, ang mga matay ng lalaki sa gulat at saya. Hindi ako kasing yaman ng inaakala mong karibal ko, natatawang sabi ni Lino. Hindi ako makakapangako ng palasyo, pero kaya kong ipangako ang isang tahanan. Isang tahanan na puno ng kapayapaan, respeto at pagmamahal. Liwayway Soliman, gusto kong maging huling pahinga ng puso mo. Pakakasalan mo ba ako? Hindi na kailangan ng mahabang pag-iisip. Ang sagot ay matagal nang nakasulat sa kanyang puso. Tumango siya. Ang mga luha ng kaligayahan ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Oo, Lino. Lino, oo. Isinuot ni Lino ang singsing sa kanyang daliri. Sakto. Perpekto. Niyakap nila ang isa't isa sa gitna ng kanilang munting paraiso, ang pahinga kafe. Ang mga bata, nang makita ang nangyayari, ay nagsitakbuhan palapit sa kanila, nagsisigawan sa tuwa at yumakap sa kanilang dalawa, bumubuo ng isang malaki at masayang grupo. Nang papalubog na ang araw, isinara nila ng maaga ang kafe. Magkakasama silang 7 na naglakad papunta sa dalampasigan. Umupo sila sa buhangin. Pinapanood ang dahan-dahang paglamon ng dagat sa kulay kahil na araw. Si Sinag at ang mga bata ay naglalaro sa tabi ng tubig. Si Akbo ay tahimik na nakaupo sa tabi ni Lino, komportable. Si Liwayway naman ay nakasandal sa balikat ni Lino. Ang kamay nila ay magkahawak. Tinanaw niya ang kanyang buong pamilya. Ang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pagpili. Pagpili sa pagmamahal, sa pagpapatawad, at sa pag-asa. Ang dating blangkong espasyo sa kanilang mga litrato ay napunan na. Ang pangalang Liwayway ay nangangahulugang Bukang Liwayway, isang simula. Ngunit habang pinapanood niya ang paglubog ng araw, alam niyang hindi ito isang pagtatapos. Para sa kanya, ito ang tunay na simula. Isang simula ng isang buhay na payapa, buo at puno ng pag-ibig. Sa wakas, natagpuan na niya ang pahinga sa puso ni Liwayway. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng maraming bagay. Ipinakita sa atin ni Liwayway na ang tunay na katapangan ay hindi lamang ang kakayahang tiisin ang sakit, kundi ang kakayahang piliin ang sariling kapayapaan, na ang pagpapatawad
ay isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili. At ang isang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal na kayang ibigay ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa kwento ni Liwayway, Dante, Lino at ng mga bata. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kanilang karanasan. Kung meron po kayong komento o nais ibahagi, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Gustong-gusto po naming malaman kung anong uri ng mga kwento pa ang nais ninyong marinig mula sa aming channel. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.